Network Entertainment. Jacob, Oh, Attorney Shell. Alam naman natin na maraming nasa dating app ngayon, ang oo. mga Gen Z. Tapos iba-iba yung nandyan, yung age, zodiac sign, school. Pero sa dami ng pagpipilian, attorney, pati Jacob, ano yung sa tingin nyo dapat na unang tignan ng mga Gen Z para sa perfect match nila? Ang bigat naman ng starting question niyo. Okay. Yung sa pagkaalam ko sa mga dating app kasi, di ba, Opo. ganun nga, you'll choose yung gusto Swipe mong left. hype, Right. etc. Kaya lang, pagka ganun kasi, ang ginagamit natin yung ulo natin, di ba? Yung brain. We're talking about the perfect match, so dapat nandyan yung puso. So I think Mm. it's more of what your heart wants rather than what your head is looking for. Mhm. Yung minsan kasi meron tayong mga dream na ganito yung gusto kong kapartner. Sa ulo natin yon. Pero pag may na-meet tayo, well, kahit hindi ganun yung yung parang yung gusto natin, minsan talagang ang lakas ng feelings natin. Opo. So I think it's more uh, basing it from the heart than from the head. Mm. Pero attorney, syempre, nung kapanahunan nyo, may mga eyeball. Syempre, may mga first impression tayo nakikita. Parang, ano yung una nyo napapansin agad na parang, baka parang attracted ako dito. Depende. Kung minsan naman, hindi naman, not so much yung looks per se. Kung minsan ay kung paano yung dating nila, paano magsalita, Mm. ano yung mga sinasabi, and even yung kung ano yung mga interest nila, ganon. Kung may commonality kayo. Yan. Mm. Ikaw ba, Jacob? Actually, agree ako kay Attorney Chel kasi sometimes minsan wala yan sa physicalities eh. Minsan, if you vibe, you just vibe. Di ba Parang, tumitingin ka sa zodiac sign? no. Saan ka tumitingin? Sa interest. Mm. Ikaw, Balance. Parang, nakalimutan ko. Siguro sa akin, more of, yung Spotify playlist. Huh? Kasi Ay, na-picture pwede yun yan. dati. Kasi po syempre yung music taste na baka makaka-vibe ko to kasi pinapakinggan namin yung same artist. Hmm. So, ganon. Kaya naman, hello Hello to to everyone everyone all all over over the the world. world. Andito naman tayo sa isang gabing puno ng kwentuhan, tawanan, at ngayon ay makabuluhang kwentuhan kasamang voices of the Filipino youth and sa mga advocacy sa Filipino youth. Ito Yes. pa rin ang Ganito Ganito kasi Kasi yan. Yan. Powered by the Pod Network. At ako pa rin yung striving scholar ng Rizal na masyado nang maraming alam sa politika kaya kailangan ng may expert para hindi lang ako kumukuda Wow! sa bucket episodes natin. Ako lang to, si Lance Arevada. At ako pa rin ang iyong podcaster by day, kaming Atenista by night, na syempre laging curious at interested. Kaya maraming mga tanong para mas matuto pa at Mm. mas maraming malaman. It's your boy, At Jacob. kaya naman, Jacob, ang sasagot sa mga tanong mo, tanong ko, at tanong nating lahat in this episode ay ang isang abogado, guro, human rights at environmental defender, social media crusader, grabe naman sa crusader, Oh, at nagsusulong ng youth empowerment, good governance, at katarungan para sa lahat. Siya rin ang first nominee ng Akbayan Party List para sa 2025 elections. Walang iba kundi si Attorney Attorney Chel Del Joknor. Joknor. Hello po. Hello Jacob, hello Lance, hello sa lahat ng nanonood at nakikinig. Maraming maraming salamat sa pagkakataon na makapag-sharing sa inyo. Maraming maraming salamat din po sa opportunity. Opo. Anong feeling, Jacob, nakasama natin si Attorney Chel? Parang ini-email lang natin ito Oo dati. nga, grabe. Di, dati pinapanood lang natin to kapag uma-attend tayo nung mga rally noong Oo. 2022. Oo, Attorney. Ilang beses ko na napanood. Oo. Mm. And Wow. ngayon, kasama na natin. And sana, attorney, ready kayo sa mga tanong namin dahil ang pag-uusapan natin ngayong episode ay bakit ba may mga party list? Bakit Oo. may binoboto tayong party list? And feeling namin, attorney, matutulungan mo kami and yung mga listeners natin na masagutan tong, I guess, para kasing nasasantabi. Yeah. Kasi di ba mga senator lang yung ano? Tsaka kasi 'di ba may parang umuugo ng mga discussion dati na parang what if i-abolish na yung party list Mm-mm. system and all that? Kasi marami kapag election na
maraming mas noisier na mga races dyan, like So, the Senate senator, oo. race, pagiging mayor and all that, na mas aware ang lahat sa mga iboboto nilang senator, sa mga konsehal and all that. Pero sa likod ng balota, meron tayong mga mahabang listahan ng mga Gaano kahaba ba yan? parang around 100, higit Plus, pa sa oo. 100. Pero Attorney Chel, nais ko lang din itanong, ano po ba talaga yung mga party list at ano po yung purpose na sinaserve niya, especially in terms of Congress at sa House of Representatives po? Ang original na intensyon ng party list ay napakaganda. Nabigyan ng boses yung mga sektor sa ating lipunan na hindi nakaka-participate o nakakikilahok sa pagsasabatas ng mga batas dito sa atin. Kasi usually, di ba, pag ang mga na-elect sa congressional districts ay medyo mga veterano na sa politika, minsan mga kasama o kabahagi ng isang political family or political dynasty. Kaya hindi nabibigyan ng boses yung mga sektor ng mga ordinaryong mamamayan, yung mga manggagawa, yung mga jeepney driver, yung iba't ibang sektor, yung mga katutubo, yung masa, basically. At yun yung dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng party list system. Ang maganda talaga yung concept niya. Kasi di ba, para mabigyan ng pagkakataon ng lahat na magsagawa ng batas, lalong-lalo na yung mga mamamayan na wala naman sa politika talaga. Mm. Pero yung ganyang voting na galing sa masa, attorney, paano yan na-conceptualize po? Kasi parang nakasanayan and tinuro rin sa atin sa history and politics na kung boboto ka, dapat galing ka doon mismo sa lugar mo. So kung kunwari, galing akong Rizal, galing kang Mm-mm. QC, yung representative mo ay yung taga doon mismo. Paano po para na-figure out na, parang maganda na may parang masa naman, na may representative ang masa? Napakaganda ng konsepto na yan, di ba? Kasi ano yun parang nabubuhayan yung concept ng demokrasya sa atin. Na kahit na ikaw ay hindi marunong sa kampanya, in the sense na hindi ka talaga politiko, ay pwede kang ma-elect. Lalong-lalo na nung start kasi ng party list, ang talagang mga tumatakbo, yung mga nagtayo ng party list, talagang pang-sectoral siya. Mm-mm. Medyo nakakalungkot lang na over all these years, marang na-dilute na yung party list system at nagagamit na rin ng mga trapo. Mm-mm. Kaya, di ba, yung ibang nakikita natin, yung pag nanalo yung isang party list, yung umuupo, ano pala, kamag-anak pala ng isang kongresista o kamag-anak ng isang senador o senadora. At nakakalungkot at nakakabahala yon. Ngayon, paano nangyari yon? Kasi minsan, na-question yan sa Supreme Court. At Mm-mm. nung inaral ng Supreme Court yung party list law, ang sabi ng Supreme Court, while alam namin na yung layunin talaga nitong batas ay para sa mga sektor na walang boses, wala naman nakalagay sa batas na pinagbabawal yung iba na magtayo din ng party list. So anong solusyon ay dapat higpitan yon. Sana maamendahan yung ating party list law para talagang yung mga sektor na walang representation ang makakaupo sa party list. Kung hindi naman kayang gawin ng Kongreso yon, ito medyo hamon ko ito sa kabataan natin na nanonood at nakikinig. Bakit hindi nyo gawin ng People's Initiative? Kasi under Mm-mm. our Constitution, there are two ways to make a law. Either through Congress, either lower house or Senate, or mismo yung taong bayan ang magsasabatas sa paraan ng People's Initiative. Sa ngayon, wala pa. As far as I know, wala pa talagang nakapasang batas na People's Initiative. Bakit hindi natin simulan sa party list? Di ba? Mm-mm. Para naman ibalik natin sa original na layunin yung party list system. Oo. Kasi parang ngayon kung sino-sino na lang ang nagpa-party list. Pero curious lang din ako, attorney, kasi 'di ba nasa House of Representatives both yung mga congressman po at ang mga party list. Paano po yung difference nila po once they're seated na? Or parehas lang po ba yung bilang ng boto nila or parehas lang din po ba sila ng ginagawa sa Congress? Well, parehas lang naman ang bilang ng boto nila. So walang pagkakaiba yon. Ngayon, depende sa klase ng party list.
Siyempre kung meron silang isang sektor na kinakatawan, malamang yun ang mga ipopropose nilang mga law. Yan yung mga ipafile nilang mga bill. For example, sa Akbayan, matagal na kasi ang Akbayan, one of the original party lists yan. Ang mga sinasabatas namin, yung mga pro-people at pro-poor na mga batas. For example, cheaper medicines law at marami pang ibang mga batas na talagang sabihin natin ay para sa kapakanan ng ordinaryong mamamayan. And siguro magandang seg din to, attorney, dun sa medyo observation ko din na supposedly nga po, based din sa sinabi nyo, may nire-represent siyang sector. And yun nga din naman po yung original intent niya na sad to say, binababoy ng mga political dynasty Mm. natin ngayon. Kunwari po sa aming kabataan at mga young adult, mga magkatrabaho pa lang, parang paano po ba kami dapat kinakatawan ng party list representative? Kasi malinaw po, kunwari, pag sabihin nating congressman na sa distrito ko, na kung sakaling yung mga flood control projects, kahit sa kanila na mapunta, pero yung mga proyekto na para sa distrito nila. Pero for a position na parang national scope, given na hindi lang naman ang kabataan ay nasa Luzon o nasa Visayas, paano po kami dapat siya katawan? And talaga po bang sa Kongreso, natutugunan ba talaga ng mga ganitong klaseng party list representative yung pangangailangan namin? Well, ako ito ang aking tingin dyan. Ang kahit sino man maupong party list, syempre dapat hindi yung sarili lang interes ang iniisip pag siya ay nasa Kongreso. So, kailangan pro-community siya, pro-sector, at pro-people. So, kahit ano pang, halimbawa, let's say, siya ay kumakatawan sa isang party list ng mga magsasaka, we can expect na talagang isusulong niya yung mga makakatulong sa mga magsasaka. Pero pwede rin naman siyang mag-file ng mga bill na makakatulong sa iba't ibang mga sektor din. Hindi lang na mismo sa sektor na nire-represent niya. At yung isa ring bagay kasi, all members of Congress, boboto yan sa iba't ibang mga bill. So let's say merong isang bill na sa tingin nila ay hindi makakatulong sa atin. O de maganda sana kung hindi sila papabor doon sa gustong isabatas ng ibang kongresista. So those are the things that I think we should look for. Ngayon, talaga bang kaya nilang tugunan yung mga pangangailangan natin? Ay, depende sa nagiging representative yon. Meron talagang seryoso sa trabaho. Kita niya naman doon sa mga, let's say, yung Quadcom hearings at yung sa iba't ibang mga hearing na napapanood natin last year. Pero meron din na, kumbaga, nawawala, hindi natin nakikita, hindi natin nalalaman kung ano yung talagang nagagawa para sa bayan. Mm-mm. Parang hindi din nagtataka kasi ako. Kunwari, agiman, Oh. party list yan. Anong tutugunan yan? Yung mga nag-aanting-anting Oo. ba? Pero minsan hindi din sang-ayon or parang same yung line ng representative sa nire-represent niya. Like, kunwari, yung may isang sector na yung jeepney yung nire-represent Oo. niya, na nung nagkaroon ng strike yung mga jeepney, nasa naman siya. Hmm. Parang Oo. yun siguro yung nakikita din po namin na parang mahirap sa nangyayari ngayon kasi supposedly dapat may sektor ka na represent kabataan, yung mga marginalized communities Mm-mm. natin, mga IP. Pero yung pagboto mo sa mga bills sa dapat sana makakatulong Oo. ay ganun ang nangyayari. Parang taliwas pa sa sektor na nire-represent mo. Lalong-lalo na din ibang party list attorney, alam nyo ba yung ano yan, Jacob? Yung, Yung tutok to win. di ba? Parang pangalan ng noontime show to, ha? Parang, so dapat Oo. ba ang sektor nun ay yung mga manonood nung show Oo. na yun? Parang hindi mo ba nakakapagtaka yung ganito, attorney? O kaya kailangan at dapat mapanuri tayo. Pipili tayo ng party list. Isa lang ang pwedeng ibotong party list bawat Mm. election. So sa dami ng mga nandun sa listahan, ang advice ko sa lahat ng mga botante, bago pa tayo pumunta doon sa mga election precinct o election center, ay tingnan na natin kung ano ba yung okay na party list na dapat suportahan. At paano makikita rin natin yan sa nagawa nila, anong track record, at sino ba yung kumakatawan para sa kanila. Dapat nga siguro, Oo. kahit
yung sa ang dami rin kasi parang siguro dapat nandun din yung mas pagtuunan ng atensyon. Given na ang dami-dami niyan at isa lang yung pipiliin mo. At ito naman attorney, kasi nabanggit yun na rin po yung sa mga political dynasties. And yun din yung parang prevalent from my observation na kunwari sa isang probinsya, may party list na dadalhin yung pamilya. Mm. Kasi yung papatakbuhin ng pamilya niya ay yung kamag-anak nila. Oo. So bakit po tila parang ganun yung nangyayari na parang supposedly po tayo bilang parte ng masa at mga sektor dapat talaga genuine na galing sa atin yung talaga Mm. representative. Ba't nangyayari yung mga political dynasty po hindi na nakontento kasi pati sa party list nag-extend sila. And parang may recent observation din po ako nabasa sa halalan natin ngayon na even yung mga political parties then para meron din silang pinapatakbong party list. Yun na nga, yun yung nakakagalit at nakakabahala na nawala na talaga yung original intention ng party list. At ako mismo kasama sa advocacy ko yan at masasabi ko gusto rin ng akbayan yan na mahigpitan natin yung batas sa party list para hindi na pwedeng pumasok yung mga political dynasty, yung mga iba't ibang sabihin natin generic na term na trapo sa party list system. Okay na let's say, kung gusto nilang tumakbo sa distrito nila, sige, hanggang wala tayong anti-dynasty law, wala tayong magagawa. Pero at least sa party list, sana magawa natin ng paraan yan. Kailangan na kailangan ng boses ang mga sektor ng mga mangingisda, mga manggagawa, mga katutubo, mga kabataan, at iba pa. At yun yung paraan at yun dapat yung um, mapush natin. Oo, agree ako doon kasi ngayon parang yun na yung ginagamit na starting point na magpa-party list muna tapos gagamiting leverage para i-fuel yung mga upcoming pang mithiin sa politika. Pero attorney, ngayon naman bilang mga botante, ano po ba dapat ang mga tinitingnan namin or dapat naming hanapin sa isang party list? Dahil na 100 yung choices namin dyan. Parang ano bang mga red flag at green flag na dapat tingnan namin kapag namimili kami or pipili ng mga party list na iboboto? Well, una at ito para sa lahat ng kandidato, hindi lang sa party list. Kung yung mga nakikita nyo sa mga TV o sa radyo o sa social media ay yung mga magagaling lang kumanta at sumayaw, ay wag na lang yun. Kasi okay naman sila pang entertainment, pero palagi ko hindi naman sila bagay sa Kongreso dahil ang trabaho ng kongresista ay gumawa ng batas. Hi, guys. We are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca. My name is Jelly. This is Delamar. This is Jude. What's up? Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast. And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to. Eavesdrop, 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 eavesdrop. Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones. Like today, Ooh, why? Who's drunk? Like right now. you're red as a bug. Am I? Eavesdrop, please catch it. 4 hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop. Only on the Pod Network. Ngayon, ano naman yung dapat natin hanapin sa mga kandidato, lalo na sa party list? Yung dalawang bagay nabanggit ko na. Yung una, yung track record. Ano ba itong party list na to? Matagal na ba to? Kilala ba to? Dati na ba yan na talagang pro-people ang ginagawa? So, track record. Konektado doon, syempre, ano yung mga naipasa ng batas? Kasi doon natin makikita eh. Aside from halimbawa yung cheaper medicines law sa akbayan, nakapagpasaya ng expanded maternity leave law, yung SK reform law kasama ang akbayan doon, pinalakas yung anti-hospital deposit law at pati right to self-organization law. So makikita natin na talagang kung nasaan ang puso ng isang organisasyon o party list. Next ay dapat tingnan din natin sino yung kanilang nominee. Kasi kung yung nominee nila
let's say, ay kabahagi ng isang political family, pero ang sabi daw, pagtakbo, ang nire-representa ay isang sektor, siguro magtataka ka. Kasi kung talagang, let's say, sektor ng jeepney drivers, bakit ang naupo ay, na naupo na nominee ay kabahagi ng isang political na pamilya? So yun, sa akin, red flag din yun. And of course, ano yung mga sinusulong nilang platform, ano yung gusto nilang maisabatas na hindi pa nila nagagawa. So palagay ko yun yung ang mga bagay na dapat tingnan natin lahat. Siguro, attorney, dagdag ko na rin po. Feeling ko, bilang mga kabataan, first-time voters, or yung hindi pa masyadong familiar sa party list, siguro isa rin po ako rin po iniisip ko, lalo't pa parating na halalan, kung saang sektor ba ako mas kabilang? Oh. Or like, kasi dun ko mas maano ko na, malamang kabataan po ko. Alam ko din na galing ako sa middle class. Alam ko din na may estudyante din ako. Paano po namin malalaman kung saan yung parang sektor na pinakamalapit sa puso namin para din malaman po namin kung dito ako galing, paano naman ako pipili ng party list na pinakang pasok sa mga pangangailangan o sa pinanggagalingan ko. Tama yon, magandang batayan yon. At least may criteria kayo na magagamit para pumili ng mga party list. Maganda yon. Pero paano po yun kung marami namang choices, kumbaga? Supposedly, ang mga maraming magsasaka party list, kantong party list, kantong party list. Mga teacher, ang dami ding option. Yung mga vendor, ganyan. Parang, parang kunwari po sa botante, let's say sa pangkaraniwang mamamayan na hindi masyado din kaya makapag-research. Ano po yung mga pwede naming masabi din o like makatulong para sa kanila na malaman kung ano ba yung dapat nilang party list? Well, unang-una, huwag tayo agad maniwala sa sasabihin ng iba. Kasi minsan dahil wala tayong maboto, sasabihin ng kakilala natin, itong party list, okay to, iboto ninyo. Kailangan pa rin mag-research tayo. Kasi sarili natin desisyon naman yan kung sino yung iboboto natin. Sa pag-research natin, let's say, gusto kong bumoto ng isang pro-farmer na party list. Doon hindi naman masyadong mahirap na mag-research kasi iilan na lang yan sa mga party list na nagdadala ng mga issue na magsasaka. So doon sa mga kayang gawin naman sa internet yan i-research nyo yung bawat isa. Tapos tingnan nyo din yung mga nabanggit kong criteria, yung track record, ano na yung naisabatas, sino yung kumakatawan ng mga nominee nila. Tingin ko doon yung mas malalaman kung sino dapat yung iboboto natin. And feeling ko din, dagdag pa doon, parang it's important din na after kang bumoto, kailangan, kunwari nanalo yung binoto mo, kailangan bantayan mo din ano yung ginawa nila sa term nila, if deserve nila ulit yung vote mo for another time. Kasi I feel like isa din yun sa pagkukulang natin minsan. Na kunwari, noong 2022, yung binoto nating party list, ano bang ginawa nila sa loob ng 3 taon na yun? Ikli sa mga congressman natin. Oo. Parang important din yun na bantayan din natin kung ano yung ginawa nila. Kasi baka mamaya, binoto nga natin, so binigay natin yung boto natin, tapos biglang, wala din pala masyadong nagawa sa loob ng 3 taon sa Congress. Lalo kunwari, kabataan ako Oo. na sector, tapos binoto ko Duterte Youth kasi youth nakalagay. Di ba parang magandang bantayan yung mga ganong klase ng pagboto? At siguro napag-usapan din natin to, Jacob, di ba? Nung nakarang taon. About doon sa mga tumatakbo. And tayo din, and siguro marami din po sa aming mga kabataan na sa inyo, Attorney Chel, nag-expect na tumakbo Sa sa Senado. Gusto po namin malaman, Attorney, bakit po ngayon napag-desisyonan nyo na sumabak sa pagiging party list representative ng first nominee ng Akbayan Party List sa halalan 2025? Well, unang-una, salamat sa tanong dahil pagkakataon ko na rin iklaro sa lahat ng nakikinig at nanonood. Speaking to the mic, Hindi Attorney. po ako tatakbo sa Senado. Baka hanapin nila yung pangalan ko sa balota. Ako po ang first nominee ng Akbayan Party List. Kaya hindi nyo makikita ang pangalan ko sa balota. Ang makikita nyo lang yung mga party list sa likod ng balota at nandun po yung Akbayan na ako ang first nominee. Ngayon, actually, yung original naman na plano ko since last year ay tumakbo sa Senado.
Ako, actually, kung nakita niyo sa social media, minsan magkasama kami ni Sen Bam Aquino at ni Sen Kiko Pangilinan sa Jackie Bam. paglingkod. Yes, Checky Bam sa iba't ibang mga lalawigan. At hindi naman talaga naging viable yung pagiging party list nominee ko until around October na. Kasi nung October na lang naproklama ang Akbayan Party List nominee na si Kong Percy Sendanya bilang kongresista. Kung hindi siya na-proclaim ay hindi pwede mag-field ng mga nominees ang Akbayan for this coming election. Kaya nung dumating yung pagkakataon na yon, sabi ko, whether I'm in the lower house or in the Senate, pareho rin naman ang trabaho, gumawa ng magagandang batas. At yung isa pang advantage ay kung mag-party list ako, makakapag-concentrate ako sa mga sektor na talagang malapit sa puso ko. For example, ang youth agenda, naku, talagang gusto kong i-push yan. Kailangan na kailangan natin ng may boses ang youth agenda sa darating na Congress. What do I mean by youth agenda? Napaka-serious na problema ng edukasyon sa atin. Education crisis tayo. 25% ng mga kabataan natin tulad nyo, out of school youth. Isipin nyo yan, 25%, one-fourth. Paano ang kinabukasan nila kung hindi sila makakapag-aral? Aside from that, nandyan yung mga problema sa critical thinking, math, reading, science na nasa huling-huli na tayo. Problema pa rin sa budget. Yung sabi ng UN, dapat 6% ng gross domestic product ang budget natin. Wala pang, nasa 4 pa lang, o wala pang 4%. At nakita din natin sa nakarang taon na maraming hindi nagawa ang DepEd kahit nandun na yung pera. For example, if I remember, mga 8,000 dapat na bagong classroom, 200 lang pala nagawa. Isipin nyo yun, 200 lang out of so many thousand. At out of 6,000 na dapat i-repair na classroom, ilang daan lang ang naiayos. Hindi pwede yon. So, it will give me, I think, more time to be and to represent the sectors that I really want to fight for. Mm. Siguro follow-up question lang, attorney, kasi baka marami ding nagtataka or parang medyo nag-curious pa rin sa process ng party list. Kasi 'di ba naririnig yung first nominee, yung second nominee. Paano po ba nananalo ang isang party list at paano nafi-field kung ilan yung seats na makukuha nila sa Kongreso? Depende kasi yan sa number of votes na makuha ng party list. Hanggang 3 nominees ang pwedeng maupo sa isang party list. Kung more or less, mga round off figures lang to. More or less, kung makakuha ang party list ng mga 300 to 350,000 votes, makakaupo sila ng first nominee. Kung umabot yan ng mga 6 to 700,000 votes, makakaupo sila ng dalawang nominee. Kung umabot yan more or less sa mga 1 million or over 1 million votes, makakaupo sila ng 3. Maximum na yung 3. Mm. And siguro, attorney, going back dun po sa balak nyo i-represent, and nabanggit nyo din po yung youth agenda, ano po ba yung parang official sector na designation din ng Akbayan Party List para din sa kaalaman namin? Para din malaman namin on your end, kung sakali nga po na manalo yung Mahal Alcay na, ano po ba yung i-represent nyo talaga bukod sa kabataan? Well, ang Akbayan ay isang people's organization. At sa simula pa lang hanggang ngayon, yan talaga ang Akbayan. Kaya ang interest niya hindi lang sa kabataan, kundi sa lahat ng mga sektor, lalong-lalo na yung mga marginalized sa atin. Kaya mapapansin ninyo yung mga naisabatas ng mga Akbayan na party list representatives ay talagang mga pro-poor na mga legislation. Aside from yung nabanggit ko kanina, nandyan pa yung balanced housing law, yung Bangsamoro Basic Law, for example, at yung nabanggit ko rin kanina, yung SK Reform at yung Cheaper Medicines Law. So yung hinahanap natin, yung pangangailangan ng ordinaryong mamamayan sa kasalukuyang realidad. So for example, now, ano ba talaga yung problema natin? Number 1, sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin, ng bigas. So kailangan ma-address natin yan. And number 2, yung issues natin sa edukasyon, sa health, no? At related yun eh.
Kasi halimbawa, yung nutrition, yung proper feeding programs, kung hindi mabigyan ng sapat na pagkain yung mga babies natin hanggang sila ay 2 years old, ay dehado nila buong buhay. Dehado na sila buong buhay. Kaya konektado itong mga bagay. At aside from that, medyo interested din ang akbayan sa issues of discrimination. Hindi namin gusto yung mga pag yung discrimination na nangyayari sa iba't ibang mga sektor. Nandiyan na rin yung discrimination sa mga mahihirap, yung discrimination sa kababaihan, yung discrimination sa mga ibang nag-gender decision na dapat hindi na dapat mawala na sa ating lipunan. Mm-mm. Maganda din na ganun kalawak din yung Oo. pinaglalaban din po ng akbayan and all. Pero isa din sa parang consideration, parang sa napapanood namin sa TikTok, sa TV, sa balita na alam po natin na yung House of Representatives, super majority niyan ay aligned sa administrasyon. And kahit po sabihin natin na ang ganda po ng mga plataforma ninyo, na ito yung sinusulong at nasulong na ninyo, nandun din po yung realidad na kailangan din ilaban at isulong ito sa isang kongreso na aligned din sa anong gusto ng administrasyon. So, bilang kung sakali po na manalo kayo, attorney, paano nyo po kaya yun para maninegotiate ba? Kumbaga, especially kung makikita po ba namin kayo sa mga quadcom din, sa committee hearings, and paano po masisiguro na matutupad o mapupulfill itong pong mga sakali man pong pangako kung manalo po tayo. Ano yung sinasabi niyong kabataan? Degree o diskarte? Kailangan din ng diskarte sa Kongreso. At yung mga ibang naisa batas ng akbayan noon ay nasa opposition din naman kami noon. And yet, naipasa naman yung mga batas na yan. It's a challenge really for any legislator, lalong-lalo na sa mga progresibong mga organisasyon tulad ng akbayan, kung paano manavigate yung corridors of power nga kumbaga sa Congress. But I believe it can be done without compromising our values. Kita nyo naman si Senadora Risa Ontiveros, bago siya umabot sa Senado, 2 term siya nag-party list bayan. So, natuto siya nung nasa lower house siya kung paano nga mag-navigate at makapagpasa ng batas kahit na nasa minorya sila. At dala-dala naman, kita niyo naman sino yung pinapanood natin last year sa mga hearings sa Senado, kung hindi si Senator Risa. At kung hindi dahil sa kanya, malamang nandiyan pa rin yung Pogo. At baka mayora pa rin si Alice Guo. Talagang kailangan para ka lang Oo. ding para ka lang nasa section. Bakit? Tapos, syempre kung kailangan ma-negotiate mo or kunwari may makagrupo ka na hindi mo kagusto, Oo. pero talagang diskarte at magpupursige ka na naman Totoo. talaga. Pero pansin din natin sa politika ngayon, parang tila ano na team kasamaan versus team kadiliman O, na di lang ba? eh. Yung Oo, dalawang yung favorite dalawang natin. paksyon na naiwa ang nananaig. Pero para sa inyo po, bakit po ba kailangan naming makialam bilang kabataan sa paparating na halalan kung parang itong dalawang pwersa lang naman ang naglalaban? Oo nga po. Ay, kailangan natin ng isa pang team na K, pero yung magandang K naman. Ano pong Team, yan? team katarungan at team Hmm. katotohanan. Yan yung sana hanapin ng lahat ng mga botante para mawala na yung dalawang team na nabanggit ninyo. Alam nyo, matagal ko nang hangarin yan na makita na maayos yung ating politika. Kaya lang naman kasi umabot tayo sa ganito, alam nyo? Kasi kasi may mga ibang mga magagaling talaga na honest, na hindi nagkokompromiso, pero ayaw tumakbo, ayaw maging kandidato, ayaw i-offer ang sarili sa taong bayan. Kaya ang isa ko rin panawagan sa lahat ng mga nanonood at nakikinig, kung kayo o meron kayong kilala na gano'n, hikayatin natin na tumakbo para naman lumaki yung mga choice at hindi lang yung mga traditional ang mapagpipilian natin. At sana nga ay magpatuloy pa yung parang team katarungan, team Oo. katotohanan at sa darating na halalan ay sana din nakatulong tong episode Oo. natin, di ba?
Marami ka ba na po? Kaya for me din, kasi ako, nagbe-base lang din ako sa sino yung binovote na ng family ko. Pero parang this helps din. Kasi nagkakaroon na rin tayo ng own discernment na eto yung mga dapat tingnan natin, na dapat mas lalo tayong kumikilatis ng mga sektor na nagre-represent sa atin. Tsaka kumbaga, ito din karanasan namin. And alam ko sa inyo, the attorney, na parang 2022, madami sa atin nung Oo. panahon na yon na umasa talaga. And And nandismaya. nakipahagi, umasa, nadismaya. Parang, kumbaga, ito yung sana yung comeback era natin, 2025, and hopefully by 2028, na sa pamamagitan nga ng pag-elect ng mga leaders sa talagang deserve natin, and Mm-mm. lalong-lalo din sa party list level. Kaya naman siguro, attorney, a final message po sa mga listeners po natin, and siguro kung handa na rin po ba ang Team Kadiliman at Team Kasamaan sa inyo? Ay, unang-una, maraming salamat, Jacob. Maraming salamat, Lance, sa pagkakataon na ito. I really enjoy interacting with young people kahit sa ganitong mga podcast o sa mga forum kung saan ako iniimbitahan. Madali lang naman pong maalala yung samahan ko at yun na lang ang gagawin kong parting words. Minsan kasi sabi na, akbayan, ano kaya yon? Ito na lang po para madaling tandaan. Pagmahal mo, akbayan mo. Yeah. Thank you. Ganun po pala yun. Magaling, parang gusto ko ito na. Pero, again, maraming salamat din po, attorney, sa pagpapaunlak din po sa imbitasyon namin, and nilulook forward po namin. Yung good luck na lang po sa pagod din Oo. ng kampanya, at malapit-lapit na rin po ang Mayo. And kung ano man po maging resulta, and all, nilulook forward po namin kung saan kayo pupunta, at hopefully nasa batasang pambansa po tayo Opo. pagdating ng Hunyo. So again, sa mga listeners natin, kung nagustuhan nyo itong episode na to, i-share nyo na rin sa mga kaibigan nyo at sa mga social media accounts nyo. I-tag nyo kami sa GKY Pod on all social media platforms. And ako naman, it's LNCRVDA on Instagram, at ikaw naman, The Jacob. Charles Jacob on all social media platforms. I-follow nyo rin kami sa Spotify. Nag-release kami ng episodes every Saturday. Dito ng 5 stars. And yung mga bakit episode, stream nyo na rin. At Attorney Chel, saan po nila kayo mahahanap sa social media? Naku, sa lahat ng SOCMED platforms, hanapin nyo lang ang pangalan Chel Diokno at lalabas yung aking mga videos at sana mapanood din ninyo at sana makatulong sa inyo yung mga explainer ko at yung mga iba't ibang content na inilalabas natin. Follower nyo po ako sa TikTok at Ako din po. nakapalo lang po kami. At yun, again, malapit ang halalan, huwag nating kakalimutan na deserve ng bayan nating magluklok ng leaders na talagang totoong para sa katotohanan, katarungan, at para din sa kapakanan talaga ng mga sektor natin at ng mga iba't ibang grupo sa lipunan. At tama na sa mga trapo, panahon na para sa tunay na unity at pagbabago. Pagbabago. At once again, ito pa rin ang ganito kasi yan. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.